The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang lalaki na pinaghihinalaan ang kanyang kalabang magsasaka, kung saan bigla ang masaganang ani nito kasabay ng mga pagkamatay ng kanilang mga kapitbahay. Ako si Jason at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat nang ako ay lumipat ng bayan at bumili ng lupain para gawing sakahan. Dating magsasaka ang aking ama, kaya may kaunti na akong alam tungkol sa pagtatanim. Nung una ay ayos ang aking naging ani, ngunit kapansin-pansin na hindi gaano kadami ang aking nabebenta at wala halos kinikita. Gayunpaman ay taas noo akong nagsisipag at hindi ako basta-basta nagpapatinag kahit na may isang magsasaka ang lumipat malapit sa akin. Isang matanda na nagpakilalang Mang Carlos ang bumili ng lupa at ginawa din nitong palayan. Nagtaka ako dahil mas madami ang kanyang ani kaysa sa akin kahit na mas magandang lupa ang nakuha ko sa kanya. Lalong nakakapaghinala pa ay ang trahedyang sumunod dito. Dahil may isang lalaking natagpo ang patay malapit sa kanyang sakahan at isa ito sa kanyang mga trabahador. Nakakapanghinala pa ay nakita ang lalaki na may laslas sa leeg at tila naubusan ng dugo. May mga natagpuan ding mga kandila sa paligid ng katawan nito. Ayon sa mga pulis ay hinahanap nila ang gumawa nito, ngunit usap-usapan na ng mga trabahador sa bukid na tila ginamit ang katawan ng lalaki sa isang ritual para sa masaganang ani. Kaya naman karamihan sa kanila ay nag-alisa na sa takot nila kay Mang Carlos. Iniimbestigahan na ng mga pulis si Mang Carlos, ngunit walang sapat na ebidensya na umuugnay sa nangyaring pagpatay. Gayunpaman ay marami na sa aming bayan ang naghihinala kay Mang Carlos at umabot na sa puntong lumipat ang mga trabahador niya sa aking bukid. Lumipas din ang bali-balita matapos ang ilang linggo at nagpatuloy lang akong magtanim sa aking sakahan. Naging malapit din ako sa mga trabahador na tumutulong sa akin. Halos malimutan na namin ang trahedyang nangyari, ngunit naalala namin ito nung panahon ng pag-ani. Dahil kapansin-pansin na madami sa aming pananim sa bukid ang nangamatay at tila naputakte ng mga peste ang karamihan dito. Samantalang kitang-kita namin na tumigil sa mismong hatian ng bukid ko at bukid ni Mang Carlos ang mga sirang pananim. Kaya kahina-hina lang siya ang mas madaming naaani at maraming bentang sako ng palay kaysa sa akin kahit na halos wala ng trabahador ang matanda. Lalong napag-usapan ng mga trabahador sa palayan na malamang ay may ginawang kulam si Mang Carlos. Dahil dun ay naisip kong kumprontahin ang matanda at alamin pa ang kanyang ginagawa sa kanyang pag-aani. Imposibleng kinaya niyang aruhin lahat ng yon ng ganun-ganun lang at bakit hindi nadamay ang mga pananim niya sa mga peste. Pagdating doon ay naisip kong harapin siya, ngunit nakita kong kahina-hinala ang kinikilos ng matanda. May kinuha itong libro at nakita kong bumubulong-bulong ito habang naglalakad, kaya naisipan kong magtago at sundan na lang siya ng palihim. Pumunta siya sa gitna ng kanyang bukid at biglang lumuhod habang nagdadasal sa wikang hindi ako pamilyar. Maya-maya ay nagsindi ito ng kandila sa paligid
at umalis saglit. Pagbalik niya ay kinilabutan ako sa kanyang kinakaladkad papunta sa gitna. Isang katawan ng lalaking walang malay ang hila-hila ng matanda. Nagbabalak na akong umalis para humingi ng tulong nang mapansin kong nagkamalay ang lalaki. Agad itong binusalan at ginapos ni Mang Carlos bago tuluyang magising ang lalaki. Hindi ako makapaniwalang totoo ang mga paratang sa matanda na gumagamit ito ng kulam sa kanyang mga pananim. Napaisip ako na baka gumamit din ito ng kulam para makaiwas sa mga pulis at para hindi siya basta maimbestigahan ng mga ito. Lumalalim ang gabi at nag-aalangan ako kung hihingi na ba ako ng tulong dahil naisip kong baka kapag ako ay umalis, pagbalik ko ay hindi ko na maabutan si Mang Carlos at mapatay na ang lalaki. Dun ako nagpasyang iligtas ang lalaki at maghintay ng tamang pagkakataon. Nagdasal ang matanda at patuloy sa pagsindi ng mga kandila sa kanyang ritual. Nagpupumiglas ang lalaki at nagtatangkang humingi ng tulong habang si Mang Carlos naman ay naglabas ng isang patalim. Nagbabadyang gilitan ni Mang Carlos ang lalaki sa leeg kaya agad akong tumulong. Habang nakikipag-agawan ng kutsilyo kay Mang Carlos, ay aksidente kong nasaksak si Mang Carlos at tumumba itong duguan. Nanginginig ako sa aking nagawa, ngunit una kong tinulungan na tumayo ang lalaki at agad na dinala siya sa loob ng tirahan ni Mang Carlos. Dun ko natagpuan ang isang libro ng ritual at nabasa ang mga ginawa ni Mang Carlos. Nakasulat dun na kailangan dumanak ng dugo at matutupad ang kahilingan ng pumatay. Bigla akong nakonsensya dahil naisip kong hilingin na sana ay umayos din ang aking bukid. Agad akong bumalik kay Mang Carlos at pinanood ko lang na dumanak ang kanyang dugo sa kanyang leeg. Matapos nun ay nakonsensya ako at agad na tinangkang tulungan pa siya, ngunit huli na ang lahat. Pagdating ng mga pulis ay nagkwento ang lalaki sa ginawa sa kanya ng matanda. Ilang linggo makalipas at kapansin-pansing naging maganda ang aking ani at tuwang-tuwa ang aking mga trabahador. Ngunit hindi nila alam na dahil lang iyon sa kulam na natutunan ko kay Mang Carlos. Dala ng konsensya ko ang aking nagawa sa kanya. Kaya naman sinunog ko ang libro matapos nun at tinuon ang pansin sa pagsisikap para sa aking bukid. Dahil mas maayos pa din na magtagumpay ka dahil sa iyong pagpupursigi at hindi dahil sa kulam. Hindi tulad ng ginawa ng aking kapitbahay na isang magsasaka.